Yung manager namin pareho, yung presidente ng Cornerstone Entertainment, siya ang manager ni Sam Milby, Moira. Yeng, Angeline Quinto, Eric Santos. Very matalik kong kaibigan yung boss ko, si Erickson. Actually, ang purpose bakit niya kinuha ang nursing, yung college degree niya, kasi sabi niya, nung mga early 90s, sikat na trabaho worldwide, na malaki ang pera Malaki ang kita. para sa OFW is nursing. So tinapos na yon sa FEU, no? Hindi siya nag-bloom masyado sa nursing. Okay lang He siya. was an okay nurse. May mga tao na nakatulong din sa buhay niya na sinabi sa kanya na, alam mo Eric, ang gift mo is nakaka-discover ka ng talent. Nakakakita siya kung may potential yung tao as an artist. Exactly. Meron siyang ganong talent. Kaya lang, yung mga goal-oriented, sasabihin sa tao na katulad ni Erickson, ay, huwag ka magganyan yung mag-manage sa entertainment kasi ang tinapos mo, nursing. So, sayang ang course mo. Sayang course mo, tsaka yan ang pinakamalakas na kita na trabaho. So, when you're goal-oriented, minsan, para kang kabayon, ito lang nakikita mo na, nursing, inayaran namin yan, tinustusan ka ng parents mo, huwag mong sayangin, huwag ka papasok sa entertainment management. Kasi hindi ka sure. So, kung yan ang paniwala ni Erickson, then he will not be here today. Wala na siguro kung career ngayon. Mawawala lahat yon kapag nag-nursing siya. Kasi, na-realize ni Erickson, yung purpose pala niya, sabi ng isang mentor ni Erickson, na your purpose in life is meron kang gift to restore broken dreams ng artists. So kaming mga artist na sira yung dreams namin, nung napunta kami sa kanya, na-restore niya yung dreams namin, kaya gumanda yung careers naming lahat. Paano kapag napunta siya sa goal? Eh di siguro nasa ibang bansa siya, nagna-nursing siya. Parang his life will not be bad, I think. Pero hindi yun yung wow. Kasi talagang he loves waking up in the morning and then wondering, ano ang pwede kong gawin para sa mga artista ko para mas lalong ma-fulfill yung dreams nila. Energized siya magising sa umaga. And ang ganda rin ng ginawa niya for Inigo, just to cite another example. Si Inigo kasi, pinasok siya ni Erickson sa industriya. He started with movies. I think nagteleserye siya once or twice. Tapos nagtataka sila, bakit hindi siya nagmamarka? Inigo did fine, but not to the extent na kasing galing ni Piolo in terms of acting. Parang siguro dahil bata pa, inisip nila. Pero actually, nung inaaral ni Erickson si Inigo, nakita niya yung passion and yung talento ng bata sa music and dance. If I may say so, he was better than his dad. Yung gift ng dad niya was acting. Pero the son is different. Iba yung gift ng bata eh. And then nakita ni Erickson yun dahil nga hindi goal-oriented si Eric eh. Gusto niya kung ano yung purpose. So when he looked at Inigo, saan ba dapat ilagay itong batang to? And then, nilagay siya sa music. So ang galing kasi hindi niya kinahon si Inigo kung ano si Piolo. Talagang inalam niya kung ano talaga siya as a unique person. Ang ganda nung ginawa ni Eric kay Inigo because a lot of parents, ang dami naming kilalang parents na nilalock yung anak dun sa goal nila as a parent. Bawa, Piolo, actor ako. O dapat anak, acting ka rin ha. Kasi... O hindi pinilit ni Piolo si Inigo. in fairness nga, ang galing nga ni Piolo rin na hindi niya pinilit yung anak niya na pumasok dun sa kahon niya. Instead, he let him discover it. And then si Erickson bilang manager, sabi niya, alam nyo, mas magaling kumanta tsaka sumayaw yung anak. So, doon niya tinulak ng tinulak hanggang sa naglabas ng Dahil Sa'yo and then naging number 1 sa Spotify. And then, many people are now telling Erickson na, alam mo, finally, si Inigo Pascual is out of the shadow of his father. Ang nangyayari sa maraming artista is, kung masurpass mo yung parent mo, better. Pero maraming anak ng artista na cannot surpass their parent kasi mas magaling yung parent sa kanila. In that area. So nangyayari, nape-pressure yung mga bata na I'm always being compared to my father na magaling kumanta, magsalita, sumayaw, umarte. Tapos ako, sinasabi, ay, hindi naman ganun kagaling. So, nagkaka-depression ngayon yung bata because he's always being compared and I'm not good as my parents. So yan yung delikado kapag masyadong goal-oriented, hindi hinahanap yung unique purpose ng buhay ng bata. That's very dangerous.